Hey guys! Another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. At kung saan isa na naman pong matagumpay na kababayan nating OFW ang nagtatrabaho sa bansang Taiwan bilang isang factory worker. So ito po ang ating topic. Magkano nga ba ang nagastos dito sa magandang panimula ng pagpapagawa ng bahay ng isang factory worker sa Taiwan, at ito nga po ay si Sir Giancarlo Sanggalang. So guys, ito po, binigay sa atin ang bawat detalye ng mga materyales na nagamit dito upang masaksihan nyo at mapagkumparahan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay. So ito po yung perspective house or yung ginagayang bahay, at yun na nga ang nangyari o ang tanong nga dito at ang ating topic ay magkano ang nagastos sa ganoong katayuan, at yun nga ang ginayang bahay. So ito po ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. So kapatid, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay isubscribe mo na ito at i-click ang notification bell para sa susunod na ating upload ng mga videos about sa pagpapagawa ng bahay ay ma-update ka at mapanood mo ito. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir Carlo, na ang sukat po ng bahay na ito ay 10 meters by 11 meters. In total of 110 square meters. And also guys, kinonvert naman natin ito by the feet at lumalabas ito na 33.3 feet by 36.6 feet. So sa plano po ng bahay na ito po ay may 3 kwarto. At meron po itong 2 toilet and bath, kitchen and dining area, maluwang na living room, at meron din po itong porch at isang garahe. So built-in na po sa bahay yung garahe. Nakita nyo po dun sa ating perspective house kanina. And take note guys, may floor plan po ito nasa dulo po ng video. Kung gusto nyo po ay i-screenshot na lamang at para mas makita nyo malinaw. So guys, ayon po sa details ni Sir Carlo, na ang nagamit pong hollow blocks dito ay umabot po ng 3,500 piraso. So sa ganito pong sukat yan na 110 square meters na may 3 kwarto at 2 CR, at ganito nga pong klaseng design. And then guys, sa mga simento naman ay umubos po siya dito ng 260 piraso. So malaki-laki rin po kasi ang sukat ng bahay nito at maraming division. And also guys, sa mga bakal naman ay gumamit siya dito ng 12mm at 10mm. So ayon po kay Sir Giancarlo, sa 12mm po ay umubos siya ng 80 piraso. And then guys, dito naman sa 10mm ay umubos siya dito ng 100 piraso. And then guys, dito naman po sa mga buhangin, so ayon po kay Sir Giancarlo, 3 dump truck po ang ginamit niya rito. And then dito naman po sa panambak ay nakaubos siya dito ng 5 dump truck. And then ang ginamit niya man po manggagawa dito ay 2 mason at 2 laborer. And take note guys, ito pong ginawa ito, inumpisahan noong April 17 at natapos po ito noong May 21 sa itong structural ng bahay. So ayon po kasi kay Sir Carlo, yung pagpapagawa po ng bubong ay pinakpakyaw niya po ito sa ibang tao. So yan po ang topic natin at pag-uusapan, magkano nga ba papakyaw dito sa pagpapagawa ng color roof and steel trusses. So guys, tunay ngang napakasarap sa feeling kapag na-achieve natin ang ating pinapangarap na bahay. Kahit na ito hindi pa tapos, ang importante nga ay meron tayong nasimulan at merong tatapusin. Kagaya nga ng kababayan nating OFW nito na nagtatrabaho sa bansang Taiwan bilang isang factory worker, ay sa bunga ng kanyang pagtsatsaga at pag-iipon at pagsusumikap, ang dating pangarap lamang niyang bahay noon at unti-unti ay naisa sa katuparan na ngayon. So anya nga ni Sir Giancarlo, ay at least nabuo na niya ang frame or plano ng bahay. At ito nga ay unti-unti na niyang i-finish ito. At ang kagandahan ay nasunod yung plano, yung forma at yung pinaka floor plan nito. At yan nga ay talagang magsusumikap pa siya ng gusto at mas lalo siyang masa-challenge at magkakaroon ng inspirasyon. Bukod sa kanyang pamilya, ito ang ating pinapagawang bahay.
At hindi nga niya namamalayan, unti-unti, ang dating pangarap niyang bahay noon ay unti-unti ay maisa sa katuparan at nasa totoong buhay na ngayon. So guys, ito pa nga nakikita natin. Meron na nga po siyang bubong. So ito po ayon kay Sir Carlo, ito po ay pinapakyaw niya. Inilaban niya po ng pakyawan ito at ito po ay sinimula noong June 5 at natapos po ito noong June 10. So 5 araw lamang po ito ginawa. At ayon kay Sir Giancarlo, ang papakyaw niya po ito ay umabot po ng 209,000 pesos. So sa ganitong sukat na 110 square meters at ganito pong design, na ganito pong may 3 kwarto at 2 CR, so ganyang kalawak po yan, may gutter and flashing na po, 209,000 pesos po ang papakyaw niya dito. So it means ito pong structural ay pinagawa niya April 17 at natapos po ito noong May 21. 4 na tao po ang gumawa niyan. And then dito po sa bubong, ibang tao rin po ang gumawa, 5 days ginawa, pakyaw, at ito po ay umabot ng 209,000 sa bubong pa lamang. So ang tanong, dito sa kabuuan ng bahay lahat-lahat ay magkano nga ba ang nagastos ni Sir Giancarlo? So guys, sa mga nagtatanong po, ito po yung perspective house or yung ginagayang bahay. And then ito naman po yung floor plan. So screenshot nyo na lamang at kayo na po bahala kung paano diskarte yung pagpapagawa nyo ng bahay. So ito nga po, ayon kay Sir Giancarlo, ang lahat po ng ito, ang kanyang nagastos sa ganito pong katayuan na bahay, na rough finish pa lamang na nakikita natin ito, but naka-color roof and steel trusses na. So ang kanya pong nagastos dito lahat-lahat sa ganitong sukat na 110 square meters, na may 3 kwarto at 2 CR, ayon po kay Sir Carlo, ito po ay umabot na po ng 559,000 pesos. So yan po sa nakikita natin video na ito. So napakaganda na nga pong panimula ni Sir Giancarlo na tunay ngang kahanga-hanga at diskarte niya dito. So step by step ang pagpapagawa talaga ng bahay, lalong-lalo na't hindi natin kaya ito ng biglaan. Sa katulad po nating mga OFW, saan man tayong sulok ng mundo, ay talagang ang ating focus ay sa pagpapagawa ng bahay dahil ito ang pinaka-dream ng bawat pamilyang tao. So ito nga po, kagaya po ng ating mga marami nang na-feature na step by step at unti-unti ay talagang napakasarap ng kanilang feeling na nakikita kung saan po naipunta ang kanilang pinaghihirapang pera. So once again, congratulations po Sir Giancarlo Sanggalang na OFW sa Taiwan bilang isang factory worker. At yan nga, dahil sa iyong pagsusumikap at pagtsatsaga at pag-iipon, ang dating pinapangarap mo lamang na bahay noon, ay eto na nga at unti-unti ay naisa totoong buhay at naisa katuparan mo na ngayon.